Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Miguel, 39 anyos at kasalukuyang nakatira sa Alfonso, Cavite. Napasulat ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Masasabi kong hindi biro ang mga pinagdaanan ko. Umpisahan natin noong taong 2012. Bagong lipat ako sa pinapasukan kong kumpanya noon. Kaya kinikilala ko pa ang mga katrabaho ko. Isa sa mga naging malapit kong kaibigan ay si Dondon. Mabait si Dondon at hindi nauubusan ng kwento. Kaya naman agad akong pumayag nang magyaya siya ng inuman sa kanilang bahay, kasama ang iba pa naming katrabaho. Hindi ko kasi naranasan magkaroon ng barkada nung nag-aaral pa ako. Wala akong ibang inatupag kundi ang mag-aral ng mabuti. Ang hindi ko lang inasahan, Tony, na ang pagpunta ko pala sa bahay ni Dondon ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Tao po! Tao po! Dondon! Tao po! Uy, Brad! Saan na pala? Pasok ka. Nag-text ako sa'yo sabi ko malapit na ako. Ay, ganun? Sorry, nag-charge yung cellphone ko eh. Tapos nagpunta ako ng tindahan para bumili ng toyo. Naubusan kami. Pasok ka! Puka lang dyan oh. Pilatoon ka lang kahit saan dyan. Ang totoo niyan, hindi ko sigurado kung ito yung bahay mo eh. Pero nung nakita ko yung sapatos mo sa labas, sabi ko, ito nga yung bahay mo. Sensya na, kalat-kalat dito sa bahay. Nice ko nga yung mga sapatos, tsaka tsinelas sa may pinto eh. Kaya lang, burara talaga yung mga kapatid ko eh. Hindi, ayos lang yun, ako ba? Nga pala, masyado maaga yung dating ko. Ako yung pinakauna, wala pa si Nonoy tsaka si Jerome. Okay lang yan. Sige, teka, check ko lang cellphone ko tsaka magpapalit lang akong damit. Kumapit kasi kami yung sisig eh. Yun, may sisig. Relax ka lang dyan kusina namin, ayun banda ron. Pagka nawaw ka, kuha ka lang ng inumin sa rep. Kahit inumin mo doon. Okay. Sige, salamat! Teka nga. Tawagan ko nga si Nonoy. Hoy, lalaki! Para sabihin ko sa'yo, hindi ka nauubra sa akin. Pumunta ka pa talaga sa pinagtatrabahuhan ko para siraan ako sa boss ko, hayop. Kailan mo ba ako tatantanan, ha? Gusto mo ata, ipapulis na kita eh. Ano? Ano sabi mo? Wala akong pake. Mamatay ka na, buwisit ka. Walang iya tong Jordan na to, salot talaga. Sino ka? Ba't nandito ka sa bahay namin? Sino ka? Dalian mo sumagot bago kita mahampas ng... Katrabaho ako ni Dondon. Si Dondon? Ba't nandito ka? Mag-iinuman kasi kami. Teka nga naman tong Dondong to. Wala namang silbi dito sa bahay. Magdadala pa ng... Dondon! Halika nga rito, Dondon! Uy, sisigaw-sigaw ka na naman dyan. May bisita Lakas mo mag-aya ng inuman dito sa bahay Bakit? Bakit mo? Batugan ka na nga tapos... Wow, batugan ka dyan. May trabaho na ako. Nagbabayad ng kuryente dito. Baka alam mo. Pinagmamalaki mo yon. Bakit? Subukan mo bayaran yung renta, sige. Tsaka ba't nandito ka pa? Umuwi ka na nga sa bahay mo. Di ka naman taga dito eh. Hoy, ako nagbabayad ng renta dito. Baka kala mo Uy, aray! Ano? Tsaka maya naman, may bisita ako. Lalaki yan tapos di-display ka ng ganyan suot mo. Umakit ka na nga. Huwag ko utusan Lulu, umakit ka na. Dalihan mo, doon ka na. Kakaya ka. Ay, aray. Di ka na, doon ka na. Oo na. Brad, sorry Ate ko yun, kakaya eh. Hindi. Ayos lang. May ate ka pala? Oo, ano ka ba? 8 kami. Pangatlo sa panganay yun, pero di naman dito nakatira yun eh.
Dumating lang kahapon para makitulog, sikip-sikip na nga dito. Ano ba pangalan niya? Yun, Emma. Emma. Gulo ng taong yun, sobra Brad. Kakaiwalay lang na sa kinakasama niya eh. Pareho silang abnoy. Grabe kung mag-aaway yun Brad. Ewan ko nga, tumagal pa sila ng ilang taon eh. Sensya na ulit ha. Wala yun ako ba? Gusto mo, umpisa na natin tumagay eh. Si Nanonoy naglalakad na raw sa kanto. Sabi ko, bumili sila ng chichirya dun sa may... Uy! Ano yun? Tinitingnan mo ron ha, ate ko? Huwag mo naman lakasan. Ba't natingin ka kasi dun? May hinihintay ka bumaba. Sira ka Miguel ha. Kung sabihin type mo ate ko. Doon naman, ano ba yung boses mo? Bakit? Di nga, seryoso? Gagsti, wag yun! Bakit? Ilan taon na ba siya? Kahit hindi naman kasi dahil sa edad eh. Pero mas matanda siya sa akin ng 3 taon, 28 na yun. 26 ako, hindi naman malayo. Seryoso nga, type mo ate ko? Hindi naman, ang ibig ko sabihin, nagagandahan lang ako. O dapat hanggang dun lang yun. Huwag mo nang pagbalakan, lugi ka ron. Ha? Daming problema nun sa buhay. Magulo, masama ugali, mapanakit. Kita mo naman kanina, di ba? Patong-patong bagay nun sa buhay. Ipapabuhat niya talaga sa iyo yun pagka nagkaroon siya ng pagkakataon. Tsaka laking pabigat niyan minsan. Sakitin, lagi na hospital, magastos. Tapos dinadamay kami sa mga problema niya sa buhay. Lalo pa ngayon, kakaiwalay lang niya doon sa boyfriend niya. Pre, wag na. Kiss, highly not recommended. Makapagsalita naman to, parang di mo kapatid. Kapatid ko siya, oo. Pero kaibigan kita. Honest review lang yung sinasabi ko sa'yo. Kasi pag nadamay ka sa gulo ng buhay ng babaeng yun, baka pati pagkakaibigan natin madali. Magkasama tayo sa trabaho, paano na, di ba? Kaya huwag ka na makijoin sa pamilya namin, Miguel. Di masaya. Kaya maghanap ka na lang ng iba. Yung bagay talaga sa'yo. Kasi sa totoo lang, mas lamang ka kaysa sa ate ko eh. Kaya dapat, mas lamang din kaysa sa kanya ang makapareha mo. Tony, maraming beses na akong nagkagusto sa babae. Katunayan, nakadalawang nobya na ako noong mga panahon na yun. Ilang taon din ang itinagal ng bawat nakarelasyon ko. Pero iba talaga ang naging tama sa akin ni Emma. Doon ako napaisip na baka totoo nga ang katagang love at first sight. Dahil unang kita ko palang kay Emma, ay agad nang tumibok ang puso ko. Na kahit nagkakasiyahan na kami ni na Dondo noon, hinahanap pa rin ng mga mata ko si Emma. Tony, sa kabila ng mga babala sa akin ni Dondon, itinuloy ko ang pakikipaglapit sa kapatid niya. Niligawan ko pa rin si Emma at nahirapan ako nung una dahil panay ang taboy niya sa akin. Pero nagpursige talaga akong makuha ang kanyang loob. Buti na lang, makalipas ang 5 buwan, ay napagbigyan din ako ni Emma. Naging masaya naman ang relasyon namin nung bago-bago pa lang kami. Pero unti-unti kaming nagkaproblema nung higit kalahating taon na ang relasyon namin. Totoo nga pala ang babala sa akin ni Dondon. Maraming bagahe si Emma mula sa mga dati niyang nakarelasyon. Ilang beses na kasi siyang naloko. At yung huling karelasyon ay abusado pa at mapanakit. Kaya lahat ng takot ni Emma ay sa akin niya naibunton. Napakaselosa niya, mahilig magduda, at kapag galit siya ay daig pa niya ang bulkang nag-aalboroto. At totoo rin na sakitin si Emma. At ang hinala ko dahil ito sa matinding stress. Para kasing hindi nauubusan ng problema ang nobya ko. Sa trabaho man, sa pera, at kahit sa pamilya niya at mga kaibigan. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit madalas kaming mag-away. Ako kasi ang napagdidiskitahan niya kapag masama ang kanyang pakiramdam. Suma total, masasabi kong isang malaking responsibilidad ang magkaroon ng girlfriend na tulad ni Emma.
Ano ba to si Emma? Ilang oras na akong tumatawag, di pa rin sumasagot. Napilitan tuloy akong pumunta dito sa apartment niya. Saan na ba yung susi ko? Ay, ito. Emma? Emma? Baka nasa kwarto. Emma? Emma? Ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Alam mo bang sobra akong nag-alala sa'yo? Ilang oras na akong tawag ng tawag. Hindi ko nga rin alam kung ilang text message na rin yung pinadala ko. Kabadong-kabado ko kasi baka kung anong nangyari sa'yo. Tapos ito ka lang pala, nakahiga ka lang sa kama. Miguel, pwede ba hinaan mo yung boses mo? Ba't di mo sinasagot yung tawag ko? May problema ba tayo? Hindi ko nga alam kung nasan cellphone ko eh. Anong hindi mo alam kung nasan yung cellphone mo? Wala dyan sa kama? Baka nahigaan mo lang. Wala, kinapaka pa ako na eh. Isa ka ba kasi nagpunta ha? Wala, dito lang. Hindi pa ako makabangon. Eh, baka nalaglag lang. Teka, hanapin ko. Bumangon ka na, alauna na ng hapon. Nag-half day pa ako sa trabaho para lang mapuntahan ka. Oh, ito lang yung phone mo. Nasa ilalim ng kama. Oh. Lagay mo lang dyan. Ano bang problema? Inaantok ka pa? May sakit ka ba? Ba't di ka pa bumangon? Sakit katawan ko, Miguel. Ano ba kasing ginawa mo? Wala. Pwede ba naman yun? Hindi sasakit yung katawan mo kung wala kang ginawang mabigat? Ano, nag-exercise ka ba? Tumakbo? Nagbuhat ng mabibigat? Wala nga, ang kulit. Nandito lang ako sa bahay kahapon. Alam mo yan. Eh bakit masakit katawan mo? Sana alam ko yung sagot, Miguel. Sana. Eh baka sa pagtulog mo lang yan. Halika, tulungan kitang tumayo. Tanghali na oh. Halika na, tumayo ka. Uy! Bakit? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo hawakan. Nasakit. Paano masakit ba? Ma, paano masakit? San banda? Sabihin mo sa akin. Itong mga braso mo ba? Lahat, Miguel. Buong katawan ko. Paano masakit nga? Ano, muscle, buto? Lahat. Teka, dali na kaya kita sa ospital. Sige, dadali na kita sa ospital. Huwag mo nga sabi akong hawakan, Miguel. Bubuhatin kita, Emma. Paano kita madadala sa ospital kung hindi kita hahawakan? Ayoko! Masakit nga pag gumagalaw ako eh. O, anong gagawin ko? Ewan! Emma, tiisin mo na lang yung sakit. Kailangan madala kita sa ospital kung ganyan ka namimilipit. Mukhang seryoso yan no, kaya please, tiisin mo lang. Dala ko yung kotse ni Airpat. Madadala kita sa ospital. Please, tiisin mo lang. Dahil ano man yung nararamdaman mo, baka lumala kapag naghintay lang tayo dito, kaya huminga ka lang ng malalim. Okay? Bigay mo lang yung bigat mo. Tapos ako na bahala. Miguel. Please, Emma, kailangan natin magpunta sa ospital para malaman natin kung ano nangyari sa'yo. Bubuhatin na kita, ha? Hinga. Oh, hinga malalim. Hinga malalim, ha? Okay. 1, 2, 3. Oh, tiis. Oh, bibilisan ko. Oh, bibilisan ko na yung lakad. Tiisin mo lang, Emma. Oo, bibilisan ko na. Malapit na. Oh, konti na lang. Sige na, malapit na. Okay, sige, kaya mo yan. Miguel, bakit hindi pa tayo umuwi? Mas okay na pakiramdam ko. Maghapon na tayong nandito eh. Hindi pa pwede. Marami pang test na gagawin sa'yo. Antayin natin yung abiso ng doktor. Isa pa, maayos ang pakiramdam mo kasi binigyan kanila ng pain reliever. Pansamantalang lunas yun para makapagpahinga ka na maayos. Pero hindi pa natin alam kung anong nangyayari sa'yo. Emma, iba na yan. Ilang araw ka na kamo masama ang pakiramdam, di ba? Ibig sabihin may kakaibang nangyayari dyan sa katawan mo. Eh,
Di naman na kasi bago to. Sakitin naman kasi talaga ako. Alam mo naman yun eh. Yun na nga yung problema eh. Bakit napakasakitin mo? At iba-iba yung tumatama sa'yo. Minsan sa balat, minsan sa baga. Ngayon naman, nananakit yung buong katawan mo. Malamang mababa immune system ko. Di nga matandaan ni mama kung kompleto ba ako sa bakuna eh. Sa dami ba naman namin magkakapatid, di ba? Hello po. Ay, Miss Emma. Kunan po namin kayo ng dugo, ha? Na naman? Kinunan niyo na ako kanina. May pina-additional test po kasi si Doc. Magkaiba po kasi yun. Pagkasyahin niyo na lang yun. Nurse, sige lang ho, gawin nyo. Emma, wag na matigas ulo. Kung gusto mo makauwi tayo, sumunod ka na lang. Nurse, para saan po yung panibagong test? Ay, ito po sir yung papel. Bale para sa ANA test po yan. ANA? Anti-nuclear antibody test po. Ma'am, pa-close na lang po ng kamay natin. Para saan yun, nurse, yung ANA? Bale, po, para ma-check kung may autoimmune disease po, yung mga ganun po. Hinga pong malalim, ma'am, ha? Okay. Ito na po. Yan. Okay na po. Thank you po. Sakit ah. Ay, sige po, thank you po. Salamat. Autoimmune? Ano yun? Hindi ako sigurado eh, pero alam ko yun yung kapag inaatake ng katawan mo yung sarili mong katawan. Ewan ko, antayin na lang natin siguro yung paliwanag ni Doc. Di naman siguro malala yun, di ba? Sana. Kaya huwag ka nang kumontra kapag may kailangan gawin sa yung test para malaman natin kung ano talaga yung sakit mo. Siyempre ang goal natin yung gumaling ka. Kaya ano man yung sakit mo, bibili natin yung gamot na kailangan. Kahit gaano pa karami, kahit gaano pa kamahal. Tony, doon na kami nag-umpisa ni Emma na magpabalik-balik sa ospital. Iba't ibang pagsusuri ang ginawa sa kanya. Hindi ko na rin mabilang kung ilang gamot ang nireseta sa kanya ng mga doktor. Maraming posibleng sakit ang nabanggit sa amin. Hanggang sa tuluyan na itong natukoy, makalipas ang ilang linggo. Merong lupus si Emma. Akala namin ay matinding stress at kulang sa bitamina lang ang dahilan ng pagiging sakitin niya. Yung pala, matagal na niyang nararamdaman ang iba't ibang sintomas ng lupus. Nariyan yung matinding pagod at pananakit ng katawan, mga tumutubong kung ano-ano sa balat, pagkasira ng kanyang mga kuko at paglalagas ng buhok. Sa mabilisang paliwanag, ang sakit ni Emma ay isang klase ng autoimmune disease kung saan ang sariling immune system ni Emma ang siyang nagdudulot ng problema sa katawan niya. Hindi ito nakamamatay kapag nakontrol ang pagsumpong. Pero kapag napabayaan, nakamamatay rin ang mga komplikasyon dulot ng lupus. Maaring tamaan ng kidney, puso o baga. Sabi ng mga doktor ni Emma, case-to-case basis daw ang lupus. Hindi pare-pareho ang bawat pasyente. Wala itong lunas, pero maaaring kontrolin ang mga sintomas. Sa totoo lang, dismayado ako sa sarili ko. Matagal nang maraming iniinda si Emma. Pero lagi namin itong ipinagkikibit-balikat. Kung hindi pa siya nakaranas ng malalang sintomas, hindi pa namin magagawang magpatingin sa doktor. At sinisisi ko ang aking sarili. Dahil ako ang madalas niyang kasama. Kaya dapat ako ang siyang unang nakakapansin na meron ng matinding pinagdadaanan si Emma. Tony, iba't ibang gamot ang ibinigay ng mga doktor kay Emma. Depende kasi kung paano magre-react ang katawan niya. Pero bukod sa gamutan, kailangan din baguhin ni Emma ang kanyang pamumuhay.
Bawal na sa kanya ang mga pagkaing walang sustansya at tadtad ng asukal. Kailangan niyang regular na mag-ehersisyo, bagay na hindi pa niya nagagawa sa tanang buhay niya. At higit sa lahat, dapat na niyang alisin ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng matinding stress. Kaya napilitan din si Emma na bitiwan ang regular niyang trabaho at ipagpatuloy na lang ang pagiging freelancer. Nangako naman ako sa kanya na ako na ang sasagot sa lahat ng mga kailangan niyang bayaran sa apartment niya. Habang sinabihan ko naman si Dondon na sila na ang bahala, sila ng kanyang mga kapatid, sa renta na inuupahan nilang bahay. Tony, pinaramdam ko kay Emma na hindi siya nag-iisa. At sinabi ko sa kanya na maaari niyang iasa sa akin ang lahat. Dahil mahal ko siya at handa akong hatian siya sa lahat ng pagsubok. Noong mga unang buwan ng gamutan niya, maayos pa ang lahat. Pero habang tumatagal, tila palala ng palala. Hindi ang sakit ni Emma, kundi ang kanyang mentalidad. Grabe ang traffic. Palibhasa, holiday bukas. Sakit ng palakang ko. Kangawit magmaneho. Emma? Dito na. Emma? Dumating ka pa. Teka, anong nangyari dito? Bakit ang gulo-gulo? Kalat-kalat yung gamit mo. Sino may gawa nito? Nilooban ba tong bahay? Nilooban? O ikaw yung may gawa nito? Ba't pa nandito ka, ha? Ano ba't nandito ako? Dito ako matutulog ngayon. Dumating ka pa? Samantalang kanina pa kita kailangan. Ha? Ano ba? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap, kanina pa kita kailangan. Alam mo bang hirap na hirap ako kanina, pero wala ka. Wala ka, inuna mo pa yung mga ibang bagay kaysa sa akin. Kinalimutan mo ako, binaliwala mo ako. Emma, uy, ano ba yung sinasabi mo? Nasa trabaho lang ako at alam mo yan, di ba? Kailangan mo ako? Sige, anong kailangan mo sa akin? Ano ba nangyari, ha? Huwag mo akong hawakan. Emma. Huwag mo akong hawakan. Ano ba kasing problema mo? Alam mo bang halos gumapang na ako kanina? Hindi ako makakilos. Hindi sana tinawagan mo ko. Asan yung cellphone mo? Nawawala na naman. Bakit pa kita kailangan tawagan, ha? Dapat alam mo na sa sarili mo na kailangan kita. Na dapat lagi kang nasa tabi ko, pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako. Ano ba pinagsasabi mo? Yan tuloy, hindi ako nakainom ng gamot. Saan mo ba nilagay yung gamot ko? Hindi ko makita. Gamot mo? Ba't sa akin mo hinahanap eh? Ikaw yung may hawak ng gamot mo. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? Kung alam ko lang kung nasan yung gamot ko, edi sana nakainom na ako kanina pa. Pero wala nga sa akin, Miguel. Wala sa akin. Emma. Siguro sinadya mong itago, no? Para matuluyan ako. Diyos ko, Emma, ano ba? Nababaliw ka na yata eh. Ano sabi mo? Ako baliw? Ayop kang kapal ng mukha mo! Hahanapin ko na yung gamot mo. Wag na, umalis ka na! Hahanapin ko na. Hindi kita Nakakahiya kailangan, naman hindi sa'yo kita kailangan! Kanina lang, puro ka kailangan kita. Pwes hindi na ngayon, umalis ka na! O di sige, subukan mo akong palisin. O tumayo ka dyan sa pagkakaupo mo sa sahig. Sige nga, kaya mo ba? Ano? Kaya mo? Sige! Ano? Ayop ka! Kinukutsa mo na ako ngayon? Ikaw nga pinagbibintangan mo ako, mamamatay tao eh. Alam nga naman yung aso sa kanto! Uy, bakit hindi? Kesa naman sa ako. Uy, ano ba masakit na? Ano ba? Yan ang gusto mo, ha? Guluhin pa natin tong apartment. Sige, ayan. Sige, tulungan pa kita magkalat. Sige. Di ba ito yung gusto mo? Di ba? Ayan. Ayan pa. Pati yung litrato natin. Itapo na yan. Tapo na natin to. Miguel! Ano? Wala ka ng bala. Di ba? Ang dami pang gamit dito. Ay. Sorry, hindi ka nga pala makapaglakad. Ayop ka! Sama-sama mo! Maghiwalay na tayo! Ayoko na sa'yo! Sama-sama mo! Wala kang awa!
sorry. Bitiwan mo ako. Sorry na. Mag-iwalay na tayo. Sorry na. Wala kang awa sa akin. Tama na. Huwag na tayo mag-away. Tama na, Emma. Tama na. I'm sorry. Di mo na ako mahal. Mahal kita. Siyempre, mahal kita. Huwag na tayo mag-away. Sorry na. Tama na. Sige, hanapin ko na yung gamot mo. Kailangan makainom ka na kaagad. Tama na. I'm sorry, Emma. Tony, para mas mabantayan ko si Emma, hinati ko ang oras ko sa kanya at sa pamilya ko. Madalas akong matulog sa apartment ni Emma. Pagkatapos ng trabaho ko, diretso uwi na ako dun. Hindi ako sumasama sa mga yaya ng mga katrabaho ko. Kahit team building namin sa opisina, pinalagpas ko rin. Lahat ng libreng oras ko ay na kay Emma lang. Pero tila hindi ito naging sapat para sa kanya. Naging demanding siya, masyadong mapaghanap. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko siya iiwan, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagdududa. Halos araw-araw siyang nagagalit sa akin dahil lang sa mga senaryong binuo niya sa kanyang isip. Ang masama pa nito, hindi lang niya ako nasasaktan gamit ang salita. Ugali niya na batuhin ako ng kung ano-anong madampot niya. May pagkakataon pa nga na pumutok ang kanang kilay ko. Nung minsan ay binato niya ako ng tasa. Mahirap, Tony. Napakahirap ng relasyon namin ni Emma. Kalaban niya ang kanyang karamdaman. Samantalang kalabang ko naman ang lagay ng kanyang pag-iisip. Pero hindi ako sumuko. Inisip ko na lang nalilipas din ang lahat kapag bumuti na ang kalusugan ni Emma. Isa pa, hindi sa pagmamayabang pero daig ko pa ang mga doktor sa paghahanap ng lunas sa mga sakit na nararamdaman ni Emma. Kaya hindi rin kaya ng puso kong iwanan ang isang taong alam kong hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Emma, ugasan ko lang itong mga kinainan natin ha. Tawagin mo ako pag may kailangan ka. Oo, sige. Si Don tumatawag. Teka nga. Hello? Oh, Don, bakit? Ano na, nakapag-desisyon ka na ba? Don, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ayoko mag-apply sa Singapore branch. Ayoko doon, dito na lang ako sa Pinas. Sira pala tuktok mo eh. Ikaw na nga inimbitahan para mag-apply. Ibig sabihin, pasok na isang pamo ron. Nakitaan ka na nila ng potensyal. Baka para pang formality na lang yung apply na yun eh. Pero sa totoo lang, gusto ka na nilang kunin. Sige na. Ayoko nga. Sus, laki na sasahurin mo ron. Alam kong malaki yung pasahod, pero wala naman akong paki doon. Hindi ako pwedeng umalis ng Pinas doon. Alam mo naman yan. Bakit hindi? Dahil dyan kay Ate Emma. Oh, alam mo naman pala eh. Diyos mi naman, Miguel. Hindi naman invalid yung kapatid ko eh. Kaya niya sarili niya. Yan ang akala mo. Eh, huling kita ko dyan. Naglalakad naman eh. Hindi porket naglalakad eh. Ibig sabihin maayos na yung kalusugan. Nagkataon lang na maayos yung pakiramdam ni Emma nung dumalaw ka dito. Pero iba-iba kada araw, Brad. Minsan okay, madalas hindi. Kaya mahirap maiwan si Emma mag-isa. Lalo na't wala naman akong maasahan sa inyo. Wala kayong kwenta mga kapatid eh. Wala talaga. Hirap-hirap ng buhay eh. Lahat kami nagtatrabaho. Oh, kita mo na. Kaya hindi ako pwedeng umalis. Mahihirapan si Emma. Ako lang yung inaasahan niya eh. Pag nalayo ako, sigurado hindi niya kakayanin. Pero Brad, hindi naman pwedeng habang buhay kang alalay niyang kapatid ko. Kumuha na lang ng caregiver. Sira ulo. Basta ayoko. Sabi mo kay boss, pass ako. Hanap na lang siguro siya ng ibang candidate. Next time na lang, magkakaroon pa naman siguro ng ibang oportunidad eh. Yan ang di ko sigurado.
sa'yo eh. Ikaw naman kasi di ka nakinig sa akin nun eh. Sabi ko sa'yo eh. Pabigat yung kapatid ko. Kami ang pamilya niya, di makatiis. Ikaw pa. Hindi nyo siguro masyadong mahal yung kapatid nyo. Kaya pabigat yung tingin nyo sa kanya. Sa akin, iba. Iba yung klase ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya wala sa bokabularyo ko yung salitang pabigat. Pagsubok, pwede pa. Mahilig ako sa pagsubok eh. Gustong gusto kong nalalagpasan yung mga yun eh. Kaya balato mo na sa akin to. Ako nang bahala dyan sa kapatid mo. Patayin ko na ba yung ilaw? Nahantok na ako eh. Okay. Miguel. Bukas i-impake mo na lahat ng gamit mo ha. Umalis ka na sa apartment ko. Maghiwalay na tayo. Taga. Emma. Ano na naman to? Matutulog na lang tayo, may sinasabi ka pang ganyan. Seryoso na ako, Miguel. Maghiwalay na tayo. Bakit na naman? Ano na naman ang ginawa ko? Masyado na kitang hinihila pababa. Huh? Ang dami-dami mo nang oportunidad na pinalagpas dahil sa akin eh. Oportunidad? Anong oportunidad? Kala mo hindi ko alam. Nung nakaraan may seminar dapat kayo sa Cebu para sa potential managers. Hindi ka nagpunta. Tapos kanina, narinig ko usapan nyo ni Dondon. Di ko sigurado pero alam kong magsi-Singapore ka pero hindi mo tinuloy. Yun eh. Wala yun. Ano ka ba? Miguel, sinisira ko na yung buhay mo eh. Ma. Hindi tama eh. Hindi ka na umuusad dahil sa akin. Hindi totoo yan. At darating yung panahon, ako sisisihin mo. Ma, hindi. Sigurado yun. Pag na-realize mo lahat ng mga hindi mo nagawa dahil sa akin. Hindi ko gagawin yun. Lahat ng desisyon ko, cargo ko yun. Wala akong ibang sisisihin kundi yung sarili ko. Pero hindi ko rin naman sisisihin yung sarili ko dahil ginusto ko naman lahat ng to eh. Masaya ako eh, Ma. Sino niloko mo? Masaya ako. Masaya akong kasama ka. Masaya akong naaalagaan ka. Masaya ako kapag mabuti yung pakiramdam mo. Pag nakangiti ka. Hindi sapat yun. May sabi, ikaw ba o ako? Higit sa sapat na yun. Dahil hindi ko naman kailangan yumaman eh. Kailangan ko lang ng pera pampagamot mo. Pambili ng pagkain natin. At kayang-kaya na ng sweldo ko yun ngayon. Oh, pero hanggang kailan? Siguradong darating yung araw mananawa ka rin. O di sige, pustahan pa tayo, matira matibay. Pero sinasabi ko sa'yo matatalo ka kasi Emma, bilang lalaki, kaligayahan ko ang makapag-provide sa'yo. Ang maging sandalan mo sa lahat ng bagay. Kaya sana, huwag mo sanang alisin sa akin yung kaligayahan kong yun kasi okay naman tayo eh. Masaya tayo. Huwag mo nang alalahanin yung ibang bagay, ibang tao. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa akin. Sa atin at sa magiging kinabukasan natin bilang isang pamilya balang araw. Tony, hindi ko na mabilang kung ilang beses nakipaghiwalay sa akin si Emma. Sa tuwing inaaway niya ako, yun ang palagi niyang panakot sa akin. May mga pagkakataong seryoso siya sa pakikipaghiwalay. Pero madalas, alam kong gusto lang niya ng lambing mula sa akin. Gusto niya makarinig ng mga salitang maaaring ikapanatag ng kanyang kalooban. Hindi lang maamin sa akin ni Emma, pero marami siyang kinatatakutan. Takot siyang matalo ng kanyang karamdaman. Takot siyang hindi na magawa ang mga pangarap niyang gawin. At higit sa lahat, takot siya na maiwang mag-isa. Pero sa halip na iparamdam sa akin kung gaano ko kahalaga sa kanya, dinadaan niya ito sa pag-iyak at pagpapaawa.
Tony, sa kabila ng lahat, buo ang desisyon ko na manatili sa tabi ni Emma. Aaminin ko, naroon ang awa, pero hindi maikakaila na mahal ko siya. Tony, lumipas ang halos 2 taon, nagawa naming mapanatiling kalmado ang mga sintomas ng sakit ni Emma. May mga pagkakataon pa rin na bumabagsak talaga ang kanyang katawan, pero ginagawa namin ang lahat para muli siyang manumbalik sa normal. Kasi ang mahirap sa sakit ni Emma, kapag hindi naagapan ng sintomas, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa lumala ang kanyang kalagayan. At ang kinatatakutan namin ay kapag umabot na sa kidney o sa puso ang epekto ng lupus. Kaya lagi pa rin akong alisto at bantay sarado sa mga kinakain at ginagawa ni Emma. Sa kabilang banda, wala namang nagbago sa lagay ng emosyon at pag-iisip ni Emma. Patuloy pa rin ang kanyang pagiging sala sa init, sala sa lamig. Tony, 2015 na noon, nung nagbalak akong yayain ng magpakasal si Emma para masimulan na namin ang pagbuo ng sarili naming pamilya. Pero iba ang nangyari. Ayos ka lang ba, Miguel? Parang kanina ka patahimik eh. Ayos lang ako. Ang totoo niyan, pinipigilan ko lang umiti-ngiti pero sa totoo lang, excited na ako makita kung gano'n nakalaki yung baby natin. Kalma ka lang. 10 weeks pa lang si baby. Sobrang liit pa lang nito. Alam ko naman yun, pero syempre, alam mo na, may buhay na yun eh. Hi, good morning. Ay, hello po, Doc. Oh, kumusta ka? How are you feeling? Okay naman po ako, Doc. Morning sickness, wala? Wala naman po. Sige. Umpisahan na natin yung ultrasound, ha? Sir, usog lang po muna tayo banda dun. Ay, sige po. Sorry po. No, it's okay. Let's start na. Bakit po, Doc? Kumusta po yung baby ko, Doc? Okay, so, bale, 10 weeks pregnant ka na, tama? Yes po. Base po dun sa bilang ko and dun sa huling punta ko po. Una kang nagpa-ultrasound nung... 6 weeks po. 6 weeks na po ako. 6, malapit na mag-7, mga parang ganun po. Bakit po, Doc? Ano pong problema, Doc? Okay, pakita ko sa inyo, ha? Ito yung embryo. Tapos, ito yung gestational sac. At, wala tayong madetect na heartbeat. And, base sa measurement, hindi na siya lumaki pa. Meaning, tumigil na siya by 7 weeks. Ano pong ibig sabihin niyo, Doc? Emma. Doc, ayos lang po ako eh. Wala akong nararamdaman kahit ano. Walang masakit. Walang pagdurugo o anuman. Normal na normal ang lahat sa akin, Doc. Baka mali lang ho kayo ng pwesto kaya hindi niyo makita yung heartbeat. It's a missed miscarriage. Ibig sabihin, wala nang buhay yung embryo pero hindi pa ito alam agad ng katawan mo kaya wala kang nararamdaman kahit anong sintomas ng miscarriage. Pero, Doc... Emma. Bakit nawala? Bakit nawala yung baby ko? Dahil ba sa sakit ko? Sa mga gamot na iniinom? Sabi naman ng doktor ko, hindi naman daw nakakasama yung mga iniinom kong gamot eh. Pwede pa rin ako magbuntis. Well, hindi natin masasagot yan. Maraming pwedeng dahilan bakit hindi nagtuloy yung pagbubuntis mo. Pero Emma, wag muna yun ang isipin natin, ha? Unahin muna nating pag-usapan yung susunod na hakbang na kailangan nating gawin. Eventually kasi, natural na malalaglag ang bata. Pero it might take time.
kaya nasa iyo ang desisyon kung hihintayin natin o gagamitan na natin ng ibang paraan para mapabilis ang proseso. Pero mamaya natin pag-usapan, ha? Bibigyan ko muna kayo ng oras. Balik ako after a few minutes. Excuse me. Miguel! Miguel, yung baby natin! I'm sorry, Miguel. I'm sorry. Bakit ka humihingi ng tawad? I'm sorry, kasalanan ko. Kasalanan ko bakit nawala yung baby. Emma, wala kang kasalanan. Ano ka ba? Check na katawan to. Wala nang ginawang tama. Emma, tama na. Hindi mo kasalanan. Galit ka ba? Hindi ako galit. Ano ka ba? Bakit ako magagalit? Emma, walang ganun. Okay, wag mo kong alalahanin. Miguel, paano kung Paano kung ano? Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Paano kung laging ganito mangyayari sa tuwing mabubuntis ako? Paano pag hindi natin magagawang magkaroon ng sariling pamilya? Iiwan mo ba ako? Iiwan mo ba ako, Miguel? Emma, syempre hindi. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kaya may anak tayo o wala akong pakialam. Bakit mo ba iniisip yung mga ganyang bagay? Alam kong gusto mo maging tatay. Pero mas gusto kong makasama ka. Kaya, please, Emma. Tama na. Kakaisip mo ng kung anong masamang bagay. Hindi yun makakatulong sa'yo at sa atin. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay yung kalagayan mo. Wala na yung baby natin. At makakasama sa'yo kapag nanatili pa siya ng matagal sa katawan mo. Masakit man, Emma. Pero nangyari. At wala na tayong magagawa kundi ang umusat. Tony, ilang buwan ding walang ganang kumain at panay ang pag-iyak ni Emma. Kaya naman nagsilabasan din ang mga sintomas ng kanyang sakit. Pabalik-balik kami sa ospital. At nakakalungkot pa, lalong naging emosyonal si Emma. Lagapak na ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Konting kibot, malaking away agad. Dahil wala namang ibang sasalo ng kanyang galit sa mundo, kundi ako. Dito na lang tayo po, Miguel. Saan? Dito sa coffee shop na to? Sakit na ng pa ako, kakalakad eh. Ayos lang ba kung ikaw na lang maghanap ng regalo para sa mama mo? Uwi na lang kaya tayo. Liga, uwi na tayo para makapagpahinga ka na. Hindi, ayoko. Ayoko na sa bahay, buryong-buryo na ako dun eh. Parang nahihirapan na nga akong huminga dun eh. Para akong nasasakal. Kaya, dito na lang muna tayo. Pahinga lang ako sandali, ha? Sige, samahan na kita. Gusto mo, order na tayo. Kulit. Bumili ka na nga ng regalo para kay tita, para hindi sayang yung punta natin dito. Sige na. Sigurado ka? Oo nga. Para naman makapagpahinga ako ng tahimik at walang nangungulit sa akin. Ayos ah. Sige na, bumili ka na. Sige, ganito. Doon na lang ako sa department store bibili. Yun sakto. Nandun yung mga makeup, tsaka mga pabango. Sige, bilisan ko na. Order ka lang ng ng gusto mo. Sige. Balik ako kagad. Alin ba dito yung paboritong pabango ni Mama? Alam ko kulay pink yun pero hindi ako sigurado kung ito ba o yung nandun sa kabila. Hi, sir. May I help you po? Pang regalo? Sa girlfriend po ba? Sa asawa? Hindi, sa mama ko. Sa mama niyo po. Buti na lang. Akala ko para sa asawa niyo eh. Joke lang, sir. Ano po bang hilig ni tita? Floral o sweet o yung amoy bagong shower lang? Di may paborito kasi siya, yung amoy rosas, parang ganun. Tapos pink din yung kulay ng bote. Pink ba o parang mamula-mula, parang ganun? Banda dito
sir, yung mga floral scents natin. Mama nyo lang po bang bibilhan nyo? How about yung wife nyo po? Hindi pa ako kasal. Ay, talaga? May pag-asa pa pala ako sa inyo, sir. Oh, joke lang po. Ay, ito po, sir. Amuyin nyo po. Ay, yan nga. Yun yung hinahanap ko, nadali mo. Ay, naku, magaling ako, sir. Hindi nyo na itatanong. Meron pa po kaming special gift set, sir. Baka gusto nyo yun. Yun na lang yung kunin nyo. Maganda ba yun? Ay, singganda ko, sir. Sige, yun na lang. Ay, sige po, ipe-prepare ko lang, ha? Girlfriend, sir, meron po kayo? Oo, meron. Matagal na po o matitibag pa? Huh? Ay, biro lang, sir. Ito naman. Pero pwede rin totohanin natin. Depende sa inyo. Ikaw sige na. Handa mo na yung set ng mabayaran ko na yun. Hinihintay na kasi ako ng girlfriend ko. Okay, sige po, sir. This way po tayo. Magluluto ba ako ng dinner o bibili na lang tayo kung saan? Bahala ka, dalian mo na. Gusto ko nang umuwi. Okay. Teka, galit ka ba? Kanina ka pa tahimik eh. Pagdating ko sa coffee shop kanina, tumayo ka kagad, naglakad ka palayo. Ano ba problema mo? Wala, magmaneho ka na. Mag-usap muna tayo. Kasi mahirap mag-drive kung sa daan pa tayo mag-aaway. Bakit? May kailangan ba tayong pag-awayan? Parang, kasi tignan mo, ang init ng ulo mo eh. May ginawa ba akong hindi mo gusto? Ay kung ibalik ko sa'yo yung tanong mo, may ginawa ka ba na hindi ko gusto? Wala. Siyempre, wala. Uy! Bakit ka nanampal? Sinungaling, napakasinungaling mo. Nuknukong ka ng sinungaling. Ako pa talaga lolokohin mo? Ano problema mo? Akin na yung cellphone mo. Cellphone ko? Akin na! O, yan. Sino siya dito? Ano pangalan nilagay mo, ha? Pangalan ng lalaki? Sino siya dito? Ano pong sinasabi mo, ha? Kala mo, hindi ko nakita yung ginawa mo? Kung makatawa ka sa sales lady, kala mo kinikiliti pati kaluluwa mo, ah. Nagpastenga pa yung ngiti mo, malandi ka. Ano nagsasabi mo? Malamang nagpalitan na kayo ng number, no? Ano? May usapan na ba kayo? Kailan kayo magkikita? Saan? Magmamotel ba kayo o dadalhin mo muna sa magandang hotel para pakitang gilas ka muna kunwari? Emma! O ano, mali ba ako? Mali ba ako, ha? Diyos ko po naman. Tinawag mo pa talaga yung Diyos. Kala mo maliligtas ka na sa kasalanan mo? Emma, sa totoo lang, di ko na alam sasabihin ko sa'yo. Kasi tama ako, di ba? Tama ako. Gandang-ganda ka dun sa sales lady. Kasi totoo naman eh. Puti-puti niya, makinis, haba ng buhok, sariwang-sariwa, at higit sa lahat, walang sakit. Kaya sige, doon ka na. Maghiwalay na tayo, kasi doon ka naman talaga nababagay. Doon sa babaeng kayang ibigay sa'yo ang lahat. Doon sa babaeng kaya kang sabayan, kaya kang suportahan sa lahat ng gusto mong gawin. Yung pwede mong isama sa lahat ng bagay. Kaya sige lang, Miguel. Kung gusto mo yung babaeng yun, tuloy mo lang. Nasa iyo yung basbas ko. Ewan ko nga ba't ka nagtitiis sa isang tulad ko eh. Minahal mo lang ata ako dahil naawa ka sa akin. Kung ganun lang din naman, tigil na natin to. Ikaw, Emma. Ba't mo ba ako minahal? Kasi kailangan mo ako. Dahil, ako lang yung nandito. Kung may lumapit sa'yo, may dumating na ibang pagpipilian, ako pa rin kaya yung pipiliin mo? Kung wala kang sakit, mananatili ka ba sa akin? Ano bang... Hirap sa'yo. Ang hirap sa'yo, hindi mo nakikita yung paghihirap ko. Sasama yung pakiramdam mo, aatakihin ka ng imahinasyon mo, pero nasa akin yung sisi. May nakita ka, may narinig ka, kasalanan ko kagad. Totoo naman. O lahat na lang kasalanan ko. Samantalang wala naman akong ginagawang masama. Talaga? Emma, nandito ako. Inaalagaan kita. Nangako ako na hindi kita iiwan, tutuparin ko yun. Pero ikaw tong laging nagdadalawang isip sa ating dalawa. At oo, sige, aminin ko, nakakapagod. Hindi ako napapagod sa pag-aalaga sa'yo.
Pero napapahagod ako sa pananakit mo sa akin. Kahit doon na lang sana tayo magkasundo eh. Wala na sanang sakitan, pero hindi. Ayaw mo ng tahimik na buhay, lagi kang nag-aalinlangan. Kaya alam mo, ikaw yung may kailangan gawin na desisyon, hindi ako. Ikaw kasi yung hindi nakakaalam kung ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya sige, mamili ka. Gusto mo pa bang ituloy ito? O suko ka na? Kung gusto mo pa, pues magtiwala ka sa akin. Pero kung ayaw mo na, sige, maghiwalay na tayo. Kasi total yun naman ang pilit mong ginagawa sa tinagal-tagal ng relasyon natin. Ako lang tong pilit na kumakapit sa'yo. Kaya sige, sa pagkakataong to seryoso na. Gusto mo pa bang ituloy ito? O magkanya-kanya na tayo? Tony, maraming babae ang mas maayos ang kalusugan kesa kay Emma. Maaari akong mamuhay nang walang pinoproblema sa piling ng iba. Kahit ang mga magulang ko nga, pinayuhan akong humanap na lang ng babaeng mas magiging normal ang buhay ko. Pero hindi ko kaya. Dahil ang kasiyahan ko ay nasa pagsisilbi kay Emma. Hanggang ngayon, kami pa rin ni Emma. Kasal na nga kami, pero wala pa kaming anak. At ayos lang kung kaming dalawa lang ang magkasama hanggang sa pagtanda. Ang gusto ko lang ay mahalin at alagaan siya habang buhay. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Miguel. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.